Mga bro, simulan natin ang taon na ito ng may eksklusibong magandang balita. Mukhang interesado talaga ang 15th Strike Wing na umakyat sa hagdanan para sa kanilang mga susunod na strike platforms, base sa kanilang inihain na mga plano sa Horizon 3. Una, Unmanned Combat Aerial Vehicles, UCAV, may malaking flight endurance at kakayahang magbigay ng real-time imagery para sa mga ground units. Maaari rin itong gamitin upang maghatid ng guided munitions at magbigay ng abot kayang suporta sa ere, surgical strike, at ISR. Ang Turkish-made na Bayraktar TB2 at ang US-made General Atomics MQ-20 Avenger ang mga posibleng platform na tinitingnan para sa pangangailangan na ito. Pangalawa, heavy attack helicopter may pinatatag na lethality, survivability, at firepower delivery sa iba't ibang misyon, kasama na ang mga combined o joint operations sa highly contested airspace. Ang A-64 Apache, walang tiyak na variant at malamang manggagaling sa mga EDA sources mula sa US o strategic partners, ang tinitingnan bilang isang potensyal na platform para sa pangangailangan na ito. Tatlo, Multirole Fighters tinitingnan bilang isang future surface strike platform, may kakayahang maghatid ng air support, surgical strike, maritime strike, at maging air defense requirements. Ang F-16 Fighting Falcon at Eurofighter Typhoon, used platforms, ang mga posibleng platform para sa pangangailangan na ito. Posible rin nakasama sa plano ang pagbili ng ilang squadron ng mga used F-16 mula sa US o iba pang third-party sources, kasama na ang hindi mo inaasahang squadron para sa 15th Strike Wing. Ang USPH Security Sector Assistance Roadmap ang tila pinakamahalagang salik bukod sa pondo mula sa Philippine government. Pero ang mga pangangailangan na ito ay maabot sa mga nabanggit na mga plano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na i-revise ang Horizon 3 phase.